Okay, praise. Sige po, kung meron po kayong Bible, siguro buksan po muna natin yung Bible natin sa Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Okay, kung nandiyan na po kayo, sige, sabay-sabay po nating basahin. Alam ko, meron din tayo sa screen. So sige, basahin po natin. 1, 2, 3. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar or sa ibang salin, upper room sa English version. Verse 2, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit na animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Siguro ituloy na natin hanggang 11. Sabi sa verse 5, may mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig nila ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Verse 9, tayo yung mga tiga Parthia, tiga Media, mga tiga Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating mga tiga Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. Verse 11, may mga taga Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? So tayo po yumuko at manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, salamat po sa biyaya mo, sa grasya mo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa sa amin na dinakaw mo po dito, nagligtas upang makasamba, makapakinig ng salita mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa umaga po ito, samahan mo po kami, pangunahan mo po kami, Panginoon. Ikaw nga lang po yung mataas, mapapurihan, at masamba po namin sa araw po na ito. At ako po bilang inyong lingkod, patuloy mo nga lang po kung gamitin bilang inyong instrumento, Panginoon. And we also pray kay Pastor Ray na nasa Matimbuk po ngayon. Patuloy mo rin po siyang samahan, pangunahan. At yung gawain po namin, pagpalain mo po, Panginoon, sa lahat ng Galilean. Salamat po, ito po aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. So, yun. Okay. So, yung topic po natin is about sa gawa. No? And ito po kasing pangyayari sa Acts chapter 2. Ito po yung, kung babasahin niyo po yung dyan, meron pong pinangako si Lord na may darating na gabay or patnubay nung nasa ano pa sila, nung hindi pa nare-reveal yung glory ni Christ. And pag binasa nyo po yun po about sa Holy Spirit or yung pagdating ng Holy Spirit. And ito nga po, pag binasa natin yung Acts chapter 2, ito po yung time na binuhos ni Lord yung kanyang Spirit, una sa mga disciples, pangalawa sa mga mananampalataya during this time. And sila po ay napuspos, sabi nga ng Bible, napuspos ng Holy Spirit. And after po nito, sila po ay boldly na nangaral ng Word of God, nagpatotoo about sa kamatayan ni Christ, sa muli niyang pagkabuhay, and etc. Now, kung mapapansin niyo po sa verse 1, meron pong sinabing araw dito, and dito po iikot yung topic natin. Sabi po dyan, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. So, word na Pentecost, sabihin nyo nga po, Pentecost. Yan. So, ano yung Pentecost and bakit sa particular na araw na to, binuhos ni Lord yung kanyang Spirit or yung Holy Spirit? Alam nyo po, actually may ilang araw tayo sa kalendaryo, ilang araw? 365, di ba? Pero, ang tanong, bakit sa particular na araw na to, sa Bible, sa verse 1, bakit sa particular na araw ng Pentecostes, doon binuhos ni Lord yung kanyang Holy Spirit? And pag binasa nyo po to,
meron siyang malalim na theological tsaka chronological na kahulugan. And yun po yung pag-aaralan natin. So yung title natin ngayon is, sabi dyan, Christ Unfolding in the Pentecost, or sa araw ng Pentecost, sa feast ng Pentecost. Yung Pentecost po kasi, isa siyang pista na ginaganap sa Israel. And kung mapapansin nyo po, si Christ is na-reveal, no, during this time. So kaya kung mapapansin natin, ano ba yung Pentecost and bakit siya mahalaga? So yun, sa kultura ng Israel or ng Judaism. So yun. So konting background lang po sa gawa, no? So ito po ay sinulat ni Apostol Lucas, no? So kilala niyo po si Apostol Lucas noong AD 62 and 64. So after that po, after nung pagkamatay ni Christ, dito po nasulat yung Book of Acts and tsaka po yung Book of Lucas. And kung mapapansin niyo po, pag binasa niyo yung verse 1, sabi dito, it was written to Theophilus and other believers. Pag binasa niyo po yung verse 1 ng Lucas tsaka nung gawa, nagkakatugma sila Isa yung intro ni Luke. Sabi niya, mahal kong Theophilo or Theophilus or kagalang-galang na Theophilus. Ngayon, sino si Theophilus? Bakit siya mahalaga sa story na to? Kasi po si Theophilus, pinaniniwalaan siya na, according sa mga theologian, isa siyang Roman high priest. So yun. And isa siyang lawyer na nag-serve as lawyer ni Apostol Paul during captivity niya. Kasi pag binasa niyo po itong gawa, pag pumunta po kayo ng chapter 21, yung mga mananampalataya po is mahigpit na inuusig. Bakit? Because of their faith. So yun. And isa po dito sa mga pinaka-key apostol na nangaral is si Apostol Pablo. And dahil sa pangangaral po niya, siya po ay pinadakip ng Imperyong Romano. Bakit? Kasi ang akala nila merong violent uprising. So yun, or against the government and authority on government. So yun. So pinaniniwala ang akala ng Romans, teka, yung Christianity nag-i-spread. Ipadakip nyo yan, baka panibagong empire na tatalunin tayo. So yun. And kaya nila pinadakip si Paul, and pag binasa nyo po yun, actually hindi siya nabanggit, pero paniniwalaan na si Theophilo, isa siyang naging lawyer or tumulong kay Pablo during captivity niya. And bakit siya sumulat kay Theophilo? Ibig sabihin lang po nun, tinetestify ni Lucas na, Theophilos, itong si Christ na sinasamba namin, totoo siya, nag-exist siya, nakasama namin siya, nabuhay siya, namatay siya, pinapatay siya ng Roman Empire, pero nabuhay siya muli. Kaya pag binasa niyo po yung Gawa chapter 1, inintro dito ni Lucas yung yung 40 days na nanatili si Christ after his death. Ibig sabihin, nabuhay siya, nakapiling siya ng mga apostol. And yun. So yung faith natin is alive. So yun. Tapos sa Gawa, it testifies about Christ's ascension after his suffering. So yung muling pagkabuhay ni Christ after his death. Sabi pa dito, it testifies about the works of the Holy Spirit through the apostle. So sa pamamagitan po ng mga apostol, nahayag yung mabuting balita. And sabi nga, kumalat siya nag-spread siya like wildfire. So yun. So sabi nga, from Jerusalem to Judea, to Samaria, hanggang sa rest of the world, napangaral po si Christ. And kaya tayo nandito ngayon, sumasamba kay Lord, isa tayo sa mga naabot ng mabuting balita. So yun. Now, balik tayo sa Pentecost. So yun. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. So medyo didig-deep lang tayo sa history or historical relevance ng Old Testament. And bakit siya sineselebrate ng mga Israelites? Bakit siya mahalaga? Kasi kung titignan niyo po dito, verse 5 to 11, yung mga Israelites, umuwi sila sa Jerusalem, na nakikita nyo po. So sabi nga dito, may mga tiga-Asia, tiga-Rome, tiga-Mediterranean, or yung iba, tiga-Europe. Silang lahat, uuwi sila on this particular day, or yung tinatawag na Pentecost. So bakit siya mahalaga?
and bakit nila ito sineselebrate. So, ito po yung tatalakayan natin. So, next, yun. So, kung titingnan nyo po yung Bible, ay inutos po ni Lord. Actually, sa Leviticus to. Sa Leviticus chapter 23, inutos niya na after Passover, 7 weeks, 7 linggo. So, after Passover, isa-celebrate nyo yung Feast of Pentecost. So, mamaya tatalakayin natin yan. So, ano muna yung Feast of Passover? Yung Passover po, ito po yung nangyari sa Exodus chapter 12. So, ano po yung nangyari doon? Ang Israel po is nasa captivity ng Egypt. So, naalala niyo po ba yung story na to? Exodus chapter 12. So, nasa captivity po sila ng Egypt for 100 years and so on. And kung mababasa niyo po yung story, by the grace of the Lord, sila po ay pinalaya niya sa Ehipto, no? And next, so this brings us po sa sa Feast of the Weeks or Pentecost. So again, so bakit pala siya tinawag na Pentecost? So trivia lang. So sa Hebrew word, ang term po is Shavuot. Shavuot. Yan, sabihin niyo nga, Shavuot. Okay, parang mga inaantok pa. Sige. Or sa Greek word naman, ang meaning niya ay Pentecost. So ano po yung meaning ng Pentecost? Sabi dyan, mababasa nyo po dyan sa taas. 7 weeks after Passover. So, di ba na, isa-celebrate, kumbaga, anniversary. Bawa, New Year. Okay, New Year. New Year nangyari yung Passover. 7 weeks after po nun, 7 times 7, 49, di ba? So, 49 days, yung kinabukasan po nun, ito po yung tatawaging Pentecost or Feast of the Weeks. So, yun. So, ano yung sineselebrate sa Pentecost and bakit siya mahalaga? So, sabi dyan, celebration of first fruits of harvest. So, given na ang mga Israelita po, pinalaya sila ni Lord sa Ehipto from captivity, and binigyan sila ng lupa na titirhan na para sa po nila, sa community nila, di ba? So yun. Wait lang. Okay. So, ngayon, ang gagawin nila, sa 50th day, lahat ng ani nila aanihin nila yon and iaalay nila kay Lord. So dito po nag-start yung concept ng tithing or tithes. So yun. Tapos, next naman, ayun, Feast of the Weeks, remembrance of giving of the law at Mount Sinai. So yun. So dito rin sa Feast of the Weeks, inaalala nila, kumbaga 50 days after, yung pagbigay ni Lord sa kanila ng 10 Commandments and ng ibang utos. No? So ito po yung nangyari sa Mount Sinai. So pag binasa nyo po yung Exodus, makikita nyo po ito doon. After nilang makalaya sa Ehipto, sila po ay binigyan ng utos ni Lord na ikikip nila para sila po is makapanatili sa kabanalan ni Lord. So yun. Tapos next, so sa Pentecost, sa Book of Acts chapter 2, dito rin po nangyari yung Feast of Jubilees. Okay, sabihin nyo nga, Jubilees. Yun. So ano yung Feast of Jubilees sa Old Testament na sobrang relevant niya dito sa Acts chapter 2 and hanggang ngayon, sineselebrate po siya ng mga Israelita during this time. So sabi po dyan, taon ng paglaya. So ano yung taon ng paglaya na yon? So kung kanina sa Feast of the Weeks, 7 weeks, 49, teka na, lito tuloy ako sa math kasi 50 days, so yung ika-50th, isa-celebrate nila yon. Dito naman sa Feast of Jubilee, 7 weeks of years after Passover, after nilang makalaya sa Ehipto. So ano yung sineselebrate nila? So yung Jubilee. So yun. Wait lang. So kung kanina, 7 linggo, dito naman, 7 times 7 years. So ilang years yon? 49 years, di ba? Tapos, so ito po So kapit lang po kayo. Yung 49 years, si Lord nag-provide sa kanila ng lahat. Pagkain,
yung mana, yung mga pananim nila, si Lord yung nagpapatubo. So yun. So dito sa Feast of Jubilee, after 49 years, yung next year nun, yung ika-50th year, isa-celebrate po nila yon is taon ng paglaya. So ano po yung sineselebrate dito? Okay. Sige, next. So ito po ay celebration of freedom, liberty, and rest. So yun. So bakit po ito yung celebration ng kalayaan, liberty, tsaka kapahingahan? So number 1, una po is freedom to those into slavery. So pag binasa nyo po yung Leviticus 25, verse 39 to 42, sige, kwento ko na lang. So lahat ng mga, for example, lahat ng mga taong, kumbaga sa word natin ngayon, mga kasambahay. Sino po dito yung may mga kasambahay or may mga nakaano, di ba? So parang ganon, yung kung ikaw, binenta mo yung sarili mo for labor, para manirahan, para magtrabaho, sa 50th year na yon, sa year of Jubilee, ikaw po ay makakalaya. So nakukuha nyo po yung point. Kung meron kang, or kung ikaw may kaya ka during Old Testament, tapos meron kang mga slaves na magtatrabaho sa sakahan mo, sa ubasan mo, and then so on, kumbaga labor. Ito po ay, papalayain. So, lahat ng slaves, during this time, papalayain nila sa Year of Jubilee. So, yun. And sabi nga, kung merong tiga-ibang bansa, kumbaga, ikaw yung magbibigay nung pamasahe nila pa uwi. So, parang gano'n. Tapos, number 2, forgiveness of all debts. So, sineselebrate nila yung forgiveness sa lahat ng mga utang. So, sino dito yung naranasan magkautang? Ako, kakabayad ko lang yata. So, yun. So, kung meron kang utang or humiram ka sa kapwa mo Israelita, sa Year of Jubilee, yung lahat ng utang mo, gano'n man kalaki, kakalimutan lahat yon. So, parang, ito may utang sa akin ito, 1 million. Sige, Year of Jubilee naman, quits na tayo. Di ba parang saya nun, no? Diba? Sana Year of Jubilee, di ba? So, yun. Tapos, ano man yung utang mo, and nung binasa ko to, nakaka-amaze eh. Leviticus 25, verse 35 to 38. Sabi nga, kung yung may utang sa'yo, hindi pa sapat yung pera niya para mabuhay silang pamilya, kung may kaya ka, ikaw yung magbigay. Okay? So, nagigets niyo po, kung may kaya ka, mas bigyan mo pa siya para mabuhay sila, di ba? So, yun. Tapos number 3, all ancestral lands are restored for rest. So ano po yung ancestral lands? Lahat ng mga lupa. So siguro yung iba dito, di ba, naranasan yung magkaroon ng property, lupa, bahay. So sa Year of Jubilee, kung meron kang property na 10 lote, lahat po yun isosoli mo dun sa dating may-ari. So nakigets nyo po? So saya siguro maging maging mabuhay during this time. Tapos Year of Jubilee. Pero, again, yung time po na to, yung Year of Jubilee, so balik po tayo sa previous slide. Nangyayari po siya once every 50 years sa Israel. So nakukuha niyo po yung yung story. And then, ngayon, pag pumunta tayo sa Gawa, chapter 2, okay, basahin ko ulit nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Sa Pentecost po, during this time, yung Feast of the Weeks, yung first fruits, yung mga ani nila, tapos yung Feast of Jubilee, nagkakasabay. So nakakuha niyo po yung point. And minsan lang mangyari po yung timeline na yon na magkakasabay yung Feast of the Weeks tsaka Feast of Jubilee. Kaya kung babasahin niyo po yung Gawa chapter 2, lahat ng mga lahat ng mga Hudyo or Israelita sa iba't ibang panig ng daigdig, talagang uuwi sila sa Jerusalem, sa bayan nila. Bakit? To celebrate the Feast of Jubilees, the Feast of the Weeks. To celebrate, sabi nga, next. Okay, nawala. To celebrate, balik po tayo, balik. So, to celebrate freedom. Kasi pinalaya ka na eh. To celebrate liberty.
To celebrate rest. So kung ikaw pagod ka sa trabaho mo, uuwi muna ako. Itong araw na to espesyal eh. Kumbaga, compare natin sa bansa natin. Ano yung espesyal na araw sa Pilipinas na kung OFW ka, uuwi ka ng Pilipinas kasi espesyal yung araw na yun. Magbigay ng isa. Sino? Taas kamay. O, Pasko. May premyo kayo sa... Di ba, Pasko? Kasi, bakit? Kasi, pag Pasko, dito ko lang makikita yung family ko. Di ba, may mga family gathering tayo na ginaganap. Dito ako makakapahinga kasi Christmas break eh. So, parang ganon, nakukuha nyo po yung point. So, yun. And this brings us isang question. Bakit, kung Israelita ka during this time, bakit ka uuwi? And same din sa atin, di ba? Bakit tuwing Pasko, uuwi ka sa mahal mo sa buhay? So yun, parang ganun po yung concept niya. So una, why the Israelites celebrate the Feast of Jubilees or the Pentecost? Sige, Pentecost na lang. Una, para i-celebrate yung freedom. Sabi dyan, next, yun, God freed the Israelites from Egypt. Pag binasa niyo po yung Exodo chapter 14. So kung Israelita ka during this time, bakit ka uuwi? Simple lang. Kasi yung Diyos na sinasamba namin, siya ay buhay. Pinalaya niya kami sa captivity, sa Egypt. So nakukuha niyo po yung point. Kaya sobrang espesyal ng araw na to. Kaya nga, pag pumunta ng Israel, yung freedom nila from Egypt, sobrang relevant pa rin po nun sa panahon po ngayon. And then number 2, bakit ka uuwi? Kasi sabi dito, God fulfilled His promise and give them the Holy Land. So yung pangako ng Diyos na sinasamba namin, Diyos ni Abraham, ni Jacob, and ni Isaac, yung pangako niya sa amin during the Old Testament, totoong nangyari. So yun. Kaya uuwi ako to celebrate with my family sa Holy Land. Tapos, next, yun. He provided rest for them from their labors. Of course, pag binasa po natin yung Exodus chapter 20 verse 8, sa mahabang taon or hundreds of years na sila po ay nasa captivity ng Egypt, isa lang po yung ginagawa nila. Ano yun? Magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho. And hindi na sila makasamba doon sa Diyos kay Yahweh during this time. So yun. So nakukuha nyo po yung overall concept. Taas kamay yung nakakasunod. Okay. Oh, parang kukonte. Sige. So yun So yun, okay. Ngayon, this brings us to question. Next, why the Lord Jesus poured out His Spirit on the day of Pentecost? Bakit si Lord binuhos niya yung kanyang Spirit or yung, sa ibang salita, yung Holy Spirit during this particular day, sa day of Pentecost, na minsan lang mangyari every 50 years na magkakasabay yung Jubilee tsaka yung Feast of the Weeks. So, simple lang. To celebrate freedom, liberty, and rest. So kung kanina sa pang-siyam na slide, bakit sila umuuwi? Bakit sila nagse-celebrate ng Pentecost? Sabi dyan, freedom to those into slavery sa Leviticus. So yun. So next, bakit pinur out ni Lord yung Spirit niya? So simple lang po. Next, sabi dyan. Sige, sabay-sabay po natin basahin. To free us from slavery. So kung sa Leviticus, yung mga slaves, pinapalaya, kinakalimutan yung utang nila, and binibigyan ng lahat ng pangangailangan nila, same din po sa New Testament. Nung si Lord po, nabuhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, pinasa niya yung kasalanan natin, sabi diyan, He free us from slavery. So yun. So ano ba sa Tagalog? So ano ba sa Tagalog yung slavery? 'Di ba? Pagkaka-alipin or pagiging alipin, 'di ba? Pag nagtatrabaho ka, ako ay alipin, 'di ba? Alipin ng boss, 'di ba? So yun. Simple lang. Pinalaya po niya tayo sa pagkakabihag. Ngayon, kung isipin nyo, teka, di naman ako bihag may maayos naman ako trabaho, may ano pa nga ako, work from home. Di naman ako slave. Pero ibang slavery po yung sinasabi dito. Ang tinutukoy po dito, slavery from sin and death. And this brings us po sa
sa verse natin, sabi po ng Roma 3:23 to 24, sabi po dito. Sige, sabay-sabay po na basahin. Sabi po dyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So, grabe po yung verse, no? Kristo Jesus na nagpalaya sa atin. Mula saan? Sa bihag ng kasalanan. And yun, sabi rin ng Roma chapter 3, verse 10 to 13, sabi dito, walang sino mang matuwid. Wala kahit isa, walang sino mang nakakaunawa, walang sino mang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng daan. Sama-sama silang naging walang pakinabang. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. So makita po natin dito, ang nature po ng tao is gumawa ng kasalanan, maging makasalanan. Sabi nga ni Pastor Ben, di ba, last week, ano yung nature ng aso, di ba? Tumahol. Anong nature ng pusa? Ngumiyaw, di ba? Di ka naman nakarinig ng tumahol na pusa, di ba? And tayo po bilang tao, Romans, it testifies, ang nature po ng tao is gumawa ng kasalanan, maging makasalanan. And sabi nga po dito, lahat ay nagkasala, sabi doon sa Roma 3:23, walang sino mang nakabot sa Diyos. And sabi rin naman dito, walang sino mang matuwid, wala kahit isa. And sabi pa dito, 16, next, sabi po ng Roma 6:16, sabi po dito, hindi ba ninyo alam na kung kanino ninyo ipinauubaya ang inyong sarili bilang alipin, kayo ay mga alipin niya na inyong sinusunod. Ito man ay sa kasalanan, patungong kamatayan, o sa pagsunod, patungong katwiran. So anyone na nagka-capture sa'yo, alipin daw po tayo nun. And sabi nga po dito, it's either, dalawa lang yun eh. Either alipin po tayo ng kasalanan or alipin tayo ng pagsunod sa katwiran. And sabi nga ni J.C. Ryle sa, sa isa niyang book, I think si J.C. Ryle, nakalimutan na. Basta sabi ng author, kung hindi ka daw mabubuhay para kay Lord, kung Christian ka kung hindi ka mabubuhay para kay Lord, yung buhay mo hindi mo i-dedicate sa Kanya, maniwala ka, yung buhay mo i-dedicate mo sa iba. And saang iba yon? Isa lang po, sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan. So yun. So kaya makikita po natin, tayo po ay sobrang alipin ng kasalanan. Whether it's pride, ego, di ba? Yun yung most common ng sins eh. Tapos yung meron pa tayong yung tinatawag na yung sa kailaliman ng puso mo, meron pang hino-hold back. Anong term yun? Underlying sin or indwelling sin pala. So, yes, nakakilala ka kay Lord, nanampalataya ka. Pero sa kalalim-laliman ng puso mo, meron ka pang ayaw pakawalan. Kaya hindi ka makawala sa slavery. And then, this brings us to next verse. Yung role ng Holy Spirit kung bakit po tayo hindi na slave. So yun. So sabi ng Efeso 1:13, sabi po dyan, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo, sabi dyan, ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos. Ano daw? Bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. So nakikita nyo po, yung Holy Spirit, hindi lang this particular time sa Gawa chapter 2. Hanggang ngayon po, ito po ay continuous na binubuhos sa ating mga mananampalataya. Ano sabi dyan? Bilang tatak ng pagkahirang sa atin. So kung kanina, slave tayo sa kasalanan, alipin tayo ng kasalanan, nung nanampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesus, binigyan po niya tayo ng tatak na tayo ay hindi na alipin, na tayo ay pagmamayari na niya. At ano po yung tatak na to na sinasabi ng Bible? Simple lang po, yung Holy Spirit. And ito po yung gumagawa sa atin, nagpapaalala sa atin, yung everyday bumabago sa atin. So yun po yun. Kaya tayo po is continuous na, sabi nga yung word na sanctification, ito po yung na-achieve natin. Bakit? Kasi nung nanampalataya po tayo, hindi yun matik na
oy, okay, tumanggap ako kay Lord, nagsisi ako ng kasalanan. Biglang perfect, okay, perfect na, wala na kasalanan. Hindi po. Patuloy pa rin po tayong, yung iba sa atin, nahuhulog pa rin sa kasalanan, di ba? And yung Holy Spirit po yung gumagabay sa atin, pumapatnubay sa atin, para sundin po natin lalo yung kalooban ni Lord. Kaya kung dati hindi ka nagbabasa ng Bible, sino dito yung inaalikabok yung Bible sa bahay dati, di ba? Ngayon, hindi na maalikabok, di ba? Marami ka pang version ng Bible. May English, may Tagalog, may iba-iba. So yun. Tapos nagbabasa ka na ng books. So bakit? Kasi nililid ka ni Lord na na isik natin siya. Na mag-aral tayo para makilala natin siya. So yun. So next, ano yung significance ng Pentecost na sa Old Testament may ginawa ni Lord, and sa New Testament ginawa rin niya. Sabi po dito, next. Sige, sabay-sabay po natin basahin. To have forgiveness to all our debts. So kung kanina sa Old Testament, sa Leviticus, lahat ng may utang, pinatawad na. Sige, magkano utang mo? Ikaw, magkano utang mo? Quits na yan, kalimutan mo na yan. Same din po kay Lord. Lahat ng utang natin, pinatawad na niya. Gano'n man kalaki. So mapapatanong po kayo, teka, wala naman akong utang Kakabayad ko lang ng bills, di ba? Pero ano yung utang natin na sinasabi ng Bible? So sabi po simple lang, Roma 6:23. Alam ko, familiar na po tayo sa verse na to. Sabi po ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sabi po doon, yung kasalanan natin, meron siyang kapalit. Meron siyang bayad. And ano po yun? Kamatayan. Diba? Walang hanggang pagkawalay kay Lord. Alam ko, kabisado na natin to, tayong mga ibang matatagal na, diba? So yun. Pero, sabi po dyan, sa death ni Lord, sa cross, inako niya lahat ng utang natin. Ano yun? Yung kasalanan natin. From the biggest up to smallest, lahat po yun inako ni Lord. Tayo po ay pinaging banal sa harapan po ng Diyos Ama. So yun. And sabi nga po ng 1 Pedro 2:24, sabay-sabay po natin basahin, sabi po dyan, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga, kasalanan, upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. So nakaka-amaze po, no? Sabi doon, nung namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo, dinala niya, pinasan niya doon sa cross yung bigat. Sabi niyo nga po, bigat. Diba? So, alam ko, iba-iba po tayo ng past. Tayo pong mga nandito. Pero gano'n man po karumi, gano'n man ka-tragic yung pinagdaanan mo before mo nakilala si Lord. Simple lang po, lahat po ng shame, yung guilt, dinala na po yun ni Lord sa cross. Ang kailangan lang po natin, manampalataya po tayo sa Kanya, magsisi po tayo ng kasalanan. And sabi nga dito, upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? So napakaganda po ng verse, no? From being a sinner, tayo daw po ay namatay na. So hindi naman physical na namatay na. Namatay na sa pagiging likas na makasalanan. Bakit? Lahat po tayong nanampalataya kay Lord, nililid niya po tayo na sundin yung kalooban niya. So yun. And hindi na magpatuloy pa sa pagkakasala. Then the question is this, ikaw ba ay nagpapatuloy pa sa pagkakasala? Diba? Because if not, the Holy Spirit, sinisimbolize na po na wala pa talaga siya sa atin or baka hindi pa talaga tayo sobrang lalim yung pagkakilala natin kay Lord, di ba? And then next, sabi ng 1 Juan 1:8-9, sabi po dito, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi daw natin, ano naman ako mabait naman ako, wala naman akong, okay naman ako Sabi doon, dinadaya daw natin yung sarili natin. Bakit? Sabi doon ng verse 9, sapagkat kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So nakikita po natin yung from likas nating makasalanan, yung grace ni Lord
binubuhos niya po sa atin, di ba? Sabi nga dito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Kaya pag binasa niyo po yung gawa, pag tumalon po kayo ng chapter 3, and so on, simple lang po yung pinapangaral ng mga apostol. Sabi ng mga mananampalataya dito, basahin ko lang tong Gawa 3:37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Tinanong nila si Pedro at mga apostol, mga kapatid, ano ang kailangan namin gawin? Ito po yung after nila marinig yung preaching ni Peter, Apostle Peter about kay Christ. Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ipatawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu. So simple lang po yung message ng gospel. Christ died for our sins. We're all sinners. And ano kailangan natin gawin? Ano yung response natin? Simple lang po. Faith and repentance. Pananampalataya, tsaka pagsisisi. Bakit? Kung walang pananampalataya, baliwala po yung ginagawa natin, di ba? Sino po dito yung umaattend pero di ka naniniwala na buhay si Lord? Tawag po doon, atheism, di ba? So, umaattend ka pero hindi ka naniniwala kay Lord. Simple lang, pananampalataya. And sabi nga sa Luke, sabi nung isang pinagaling ni Lord doon, Lord, nananampalataya ako sa iyo pero tulungan mo ako na mas manampalataya pa. Diba? So yun. And sabi nga dito, pagsisisi. Pag binasa nyo po yung Gospels, isa lang po yung sinasabi nila, magsisi kayo, tumalikod sa inyong kasalanan. Bakit? Malapit na maghari ang kaharian ng Diyos. So yun. And then final point, and last point po natin, sabi dito, sabay-sabay po natin basahin, to rest in Him. So, para daw po tayo ay makapagpahinga. So kung sa Old Testament, ito po ay celebration of rest, yung lupa, pinapahinga, yung mga tao, namamahinga, yung lahat uuwi sa this particular celebration para magpahinga. Gayun din po si Lord sa New Testament. Because of His death on the cross, tayo po ay makakapagpahinga sa presensya niya. So napakaganda po, no? Sabi po ng Mateo 11:28-30. Actually, ito po is about sa mga, may mga dalahin. Mayroon kang problema, meron kang, may dinadala ka na mabigat. Ano po sabi ni Lord dito? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigitan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng, ano daw? Kapahingahan. Verse 39, sundin ninyo ang aking mga utos at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at magandang loob. Makakapagpahinga kayo. Ulitin ko, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking utos at magaan ang aking mga pinapagawa. So yun. So simple lang po, dahil kay Lord, may opportunity tayo mamahinga. So saan po? Sa kabalisahan, problema, and pinakamalaga yung tinatalakay natin kanina, kapahingaan sa kasalanan, sa slavery. So kung meron kang umaalipin sa'yo, opportunity natin makapagpahinga kay Lord. Ano kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa Kanya, di ba? And sabi nga dito, madaling sundin ang aking mga utos, magaan ang aking mga pinapagawa. Sa ibang salin nito, pasanin nyo yung aking krus, di ba? Madaling sundin ang aking utos, magaan ang pinapagawa. Nung binabasa ko to, sabi ni Lord, madaling sundin ang kanyang utos, magaan yung kanyang pinapagawa. Tapos naisip ko, bakit minsan ang hirap, di ba? Bakit minsan ang bigat? Simple lang po. Baka namumuhay pa tayo sa kasalanan. Or sabi nga, yung indwelling sin, nandun pa sa buhay natin, di ba? Sabi ng Hebreo, sa Hebreo 4:1-2, sabi dito, kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makakatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Wait lang. Yun, so ang Hebreo 4, topic po dito is all about kapahingahan kay Lord. So bakit? Pag binasa nyo po itong
Hebreo chapter 4, yung context po niya, is all about sa mga taong during Old Testament na bakit hindi sila nakareceive ng kapahingahan. Simple lang po, dahil patuloy silang namumuhay sa kasalanan. Naalala niyo po yung during, nung pinalaya po sila sa Egypt, yung Israelites po that time, sabi nga, madali nilang sakupin yung yung promised land, yung lupang pangako. Pero bakit sila nanirahan sa ilang sa disyerto ng 40 years, tama ba? 40 years. Any day, kaya nilang sakupin eh. Bakit mahina lang yung kalaban, kayang-kaya nila. Pero bakit nanatili sila sa ilang for 40 years? Simple lang po. Dahil nagpatuloy po sila sa kasalanan. Iba sa kanila, pinalaya ni Lord sa slavery, from captivity. Pero sabi ng ibang Israelites, pinalaya mo ba kami para gutumin? Di ba? Ang dami nagrereklamo kay Moises. Ibalik mo na lang kami sa sa Ehipto. Doon may nakakakain kami. Doon maganda buhay namin, di ba? Minsan tayo po yun, yung Israelites sa Exodus. Minsan tayo yun. Teka, ganito ba kay Lord? Ang hirap naman, ang daming problema, ang daming pag-uusig. Balik na lang ako sa dati kong buhay. Di ba? And ito po yung problema during Hebreo na alam ko sinare ko nung October, nung nag-preach ako. Ang pinaka-dilemma nila, ang daming tumatalikod sa pananampalataya nila. Pag binasa nyo po yung context ng Hebreo. Bakit? Nawawalan sila ng trust sa word ni Lord, na gusto nilang mamuhay pa sa kasalanan. So in short, hindi nila totally naunawaan yung mabuting balita. And sabi ng Jude 24 to 25, sabi po dito, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. So dito po, okay, wala pa pala sa ano. Pero sa Jude kasi, sinasabi po dito na si Lord yung mag-iingat sa atin, di ba? Once na nampalataya tayo sa Kanya, yes, may mga, mahuhulog ka pa din, may mga time, pero sabi dito, siya yung mag-iingat sa atin para from tayo po bilang sinner, yung buhay natin bilang mananampalataya, lumalakad tayo into less sin. From, ito tayong makasalanan, lumalakad tayo. Nagiging unti-unti na lang kasalanan hanggang makaharap tayo kay Lord ng ganap. And sabi nga dito, dahil kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So yun. So, okay. So, siguro dito ako magtapos sa Hebreo chapter 4. Siguro basahin natin yung chapter 1. Actually, wala siya dyan eh. Pero basahin natin yung wait lang. Sige. Sige, buksan natin Hebreo. Chapter 4. Chapter 3 pala, sorry. Actually, wala siya dyan sa PowerPoint, hindi ko na siya nalagay. Pero kanina, nung nabasa ko to, ito pala yung humahad lang sa atin kung bakit di natin ma-experience si Christ, yung holiness, yung kagalakan niya. Sabi po ng Hebreo 3, chapter 3, verse 7 to 8. Hebreo chapter 3, verse 7 to 8. Sabi po dito ng title, Kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. Sabi po dito, kaya't gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig na ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, or sa ibang salin, yung inyong puso, tulad noong naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Tuloy natin. Doon tinuksok ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos, gayang nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapotan ko ang lahing iyon at sinabi, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na natin natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y sinumpang hindi na sila makapasok at makapahinga sa piling ko. So, simple lang po yung sinasabi ng Bible. Pag narinig na natin si Lord, or nangusap na sa'yo si Lord, through His Word, simple lang, wag mo nang patigasin yung puso mo. Isuko mo na yung buong buhay mo kay Lord, di ba? And yun po yung sinasabi sa atin ng verse, na bakit hindi tayo makapahinga, di natin maranasan si Lord,
yung joy ng salvation natin, hindi natin maranasan. Simple lang, sabi dito, naghimagsik kayo, matigas ang inyong ulo or ang inyong puso, di ba? So, yung puso pala natin, yun yung humahad lang. And isa pa is kakulangan ng faith. And sabi nga ng verse 11, sa galit ko'y isinumpang hindi na sila makapasok at makapagpahinga sa piling ko. Dahil sa sukdulan, yung sobra na yung kasalanan nila, hinayaan na lang daw ni Lord na, sige na nga, di ba? And wag naman po sanang dumating sa atin yun. Alam mo, nung binabasa ko po to, naalala ko yung Romans 1. Sabi po doon, dahil daw sa kasalanan, sa sobrang pagkakasala ng tao, inalaw na lang ni Lord na, sige, magpatuloy na lang kayo. Di ba? And nakakalungkot yun, di ba? And kaya nga, sabi nung Romans 6:23, binigay niya yung kanyang, John 3:16, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus upang sino mang sumampalataya, nahalo ko yan, di ba? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino man daw pong sasampalataya sa Kanya, magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, simple lang po yung sinasabi sa atin ng verse na to. Muli, i-alay talaga natin kay Lord yung buhay natin wholeheartedly. So, sige po, tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa umaga pong ito. Salamat po sa biyaya mo, sa grasya mo, Panginoon. Salamat po sa inyong kamatayan sa krus. Sabi nga po ng 1 Pedro, dinala mo po yung bigat ng kasalanan namin upang hindi na po kami magpatuloy sa pagkakasala and mamuhay na ayon sa inyong kalooban. Lord, tulungan mo po yung bawat isa na narito na mamuhay po kami sa kabanalan, sa pagkatawag mo sa amin. Lord, salamat din po sa message ng Pentecost na yung relevance ng Old Testament, binangga mo po sa New Testament. Sabi po doon, binigyan mo po kami ng kalayaan, Panginoon. Pinalaya mo po kami sa pagkaalipin, sa kasalanan, Panginoon. At binigyan mo po kami, Lord, ng opportunity na makapagpahinga sa presensya mo. Lord, yung kapahingahan po na to, maranasan po ng bawat isa, Panginoon, na yung salvation namin, ma-enjoy po namin, Panginoon. Totally, hindi na po kami mamuhay sa pagkakasala. At kami po ay maging banalin mo po sa inyong harapan. Marami pong salamat sa bawat isa po na narito, sa bawat pamilya. Pagpalain mo po, samahan mo po, pangunahan mo po, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala yung mahal po namin sa buhay, yung pamilya po namin, Panginoon. Maging sa mga may dinadala po ngayong araw na to, may mga problema, may mga dalahin, Panginoon, na mabigat, or sabi nga kanina, yung guilt, shame of the past. Lord, alam po namin na ito po yung inyong binura na at dinala mo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At nananampalataya po kami, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, samahan mo po kami, pangunahan mo po kami, and sa rest po ng buhay namin, talagang sa inyong alam po kami makapagbigay ng karangalan. Salamat po. Ito po kami sama-samang panalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po sa lahat.